concerned about the First Lady, Yusek. Oo. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Ay, pastilan talaga. Itong Malacanang, mga media. Alam nyo ba, may nangyaring malaki sa Amerika. Nung nakarang linggo, may nangyaring hindi maganda doon kasi itong mga kasamahan ni First Lady, Liza Marcos, ay may isa ditong nabalitaan niya to. Nabalitaan niyo to na ito yung anak sa mga tantuko. Na ito yung tantuko may-ari ng Rostans. Siya lang naman. So, mayaman to. So, naano to siya na ano bang ko mamaya ma-violation ako dito sa aking YouTube channel, baka mamaya ma-warning ako or ma-strike ako dito. Hindi naman siguro ko ma-strike pero baka ma-warningan ako. Ano bang tawag ko niyan na nasubrahan? Sabihin na natin nasubrahan sa DRUG. Kayo na lang. Basta in-spelling ko na lang kasi bawal kasi DRUG na nangyari ito sa Amerika. Hindi natin alam kung ano ang ginamit na klaseng DRUG nito kasi mayaman eh. Gumagamit ba ito ng mga nilulunok lang o ini-inject? Yan yung tanong natin dito. So alam nyo, may tao dito na alam sa pangyayari kasi yung bahay niya kung saan siya tumira at itong hotel na kung saan sila ni Liza Marcos nag-stay, ang lapit lang. So alam niya nangyari doon na mayroong nangyaring hindi maganda kasi ang sabi niya ay nandoon yung mga mga bumbiro ba yun, mga ambulansya at napaka-controversial nito pero hindi dumating sa atin. Hindi dumating to sa mga mainstream media. Ewan ko lang kung bakit. Ipasok ko man itong Sir Den Chase. Pakihiram niyang pahiram nang muna yung video niyo. Napakagaling nitong pakagawa niyang video at saka may music to siya napakaganda patungkol kay Pangulong Duterte. Pasok ko muna yung video. Just concerned about the First Lady, Yusek. Oo. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Pagkabaka ko na lang gini mo. Saba niya Yusek ko. Dako lang ng bilat ni mo ra. Pag-ilis tabi. Magpatbang tas location. Unsa daw? Unsa ingon? Ingon siya pag pizza G's o Lunes pizza G's, di ba? Kiba pa mo nga nakita ng patay nga lawas pizza otso sa pagsabado? Ha? So guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha, diri manihitabo, doon man kini sa Moa. Beverly Hilton. Oh. Nagkaguliyang man ang mga tao diha kid naay mga fire truck na alas 11 pa lang sa udto, ay alas 11 pa lang sa hapon. Nagkuha na nagkagubot na sila diha kay mo lagi na palga nila nga naipatay nga lawas. So sultian ta mo ha diri man good diri sa County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas inin mo pili mabayaran. Ha? Di niyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. So, og kamo part mo sa entourage na namatay sing entourage. Sa tan-aw ninyo, i-let go mo sa syudad without going through an investigation. Pizza Otso namatay. O niya gipapauli mo Pizza G's Sabado og Domingo
walay offices, gipapauli mo pag Lunes. Sa tanaw ba ninyo, inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? Grabe mo maka-underestimate sa mga Pinoy, oy. Inana ninyo kabugo yung tanaw na mo? Part sa imong entourage, namatay ang part sa imong entourage. Usa nila. Sabado, pizza utso. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka Lunes, sa tanaw ninyo papaulion mo? Without going through an investigation? Unya pag yun, 7 ka oras pag yun later before ninyo gikuan gi-report sa authorities. Inana ninyo kabugo nyo tanaw sa mga Pinoy, no? Nya papuspos pa jud mo karon og kanang kuan kanang nana sa Pilipinas. Unya obvious pag yun kaayo nagtuog bugo gyud jud inyo tanaw sa Pilipino kay nagtumog di na ma-search yung mga picture ninyong gipang post puros man ang mga throwback. Puros throwback. Walay recent. Throwback Thursday day? O kasabot. Sa una siguro pwede ninyo mailad ang mga, inyong papa siguro sa una pwede ito mailad ang mga tao kaya wapa man to internet. Karon na alam mo ko internet. You can literally look everything up in the internet. Alkansi, luoy kay mga Pinoy doon, kay alkansi kayo kay ngano total blackout yun sa kuadya media, sa news. Na ako'y na-receive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kuan kuno mga news diri sa dili na nako sala ngano dili nyo ma-search kay gi-block man diha tanan sa inyong kuan administrasyon ang mga news. Nasa Hollywood LA gidetalye dito o sa nahitabo ni Paulo na ma-search na ninyo sa kanang kuan sa Los Angeles medical examiner ma-search din nyo ang panganya dito. Grabe ka bakakon. Nakabantay mo sa mga post ni Lisa. Bisa tanawa ang comment section. Daghan gaingon na we're happy you're back. Pero tanawa tagsa-tagsaan ninyo ang mga comment section, ang mga tao nga nang comment. Puros fake account. Wa mo na alarma ana. Puros fake account ang gipang post. Ang mga kang comment, puros fake account. Dapat mo maalarma ana inyong kuan gobyerno diha. So it's time kamo ba mga Pinoy ay mo pagbugo-bugo uy. Panahon na. Panahon na, grabe ilang pangilad sa mga Pinoy. Ako usa ko sa mga nailad. Sunan mo sa katong kuan ha pag daga ni Bongbong Marcos usa ko sa mga tao nga nagkuan nangaway gid ko. Grabe ako mangaway sa mga tao kay ganahan gid ko makadaog sa Bongbong Marcos. Usasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga to nga nagrally. Nagpakaon ko oy, nagpa-feeding ko. Kay ganahan ko makadaog sa Bongbong Marcos. Nya karon kuanggoy man di ay pabatak-batak mga nana man di hiwi-hiwi mga papangig. Undangin na ninyo ay. Mga Pinoy panahon na nga tangtangon na siya sa opisina, panahon na nga ibalik nato ang atong rights as Pinoy. Ay mong pailad na. Grabe kayo pangilad ninyo. Grabe. And then, naasay mga nag-message na ko, pwede ba daw nila magamit ko ang kanta? Yes, you can use the song in whichever way you want. As long as you credit me, I'm fine. Okay kayo na ako. Humana, undangan na. Nag-subscribe na po kayo? Paki-subscribe naman sa aking YouTube channel para update kayo sa iba natin itong titirahin pa sa sunod na araw. Ibig ko sabihin titirahin natin na ating dito, bakbakan dito sa ating YouTube channel. Kasi hindi ko nagustuhan talaga to. Kasi itong nangyari ngayon, hindi ito pinalabas sa mga mainstream media. Although sa social media, madalang na lumabas to. Pero itong si kababayan natin na si Dane Chase, ayan, yung pangalan niya sa kanyang Facebook account sa Facebook, ay naglabas siya ng video dito. Doon ko kinuha yung kanyang video patungkol dito sa presscon ni Castro noong nakarang araw na dumating daw si Lisa Marcos noong Lunes ng alas 5:58 ng umaga. Pero kasinungalingan yon. Tingnan nyo, pag Malacanang gumawa ng mga fake news, okay lang sa kanila. Pero pag ang mga vlogger, pati mga mainstream media, ang nila sa mga namumblema daw sila ngayon sa fake news. Liknik nyo.
Putragis kayo. Paano kayong fake news? Kasi kayong mga mainstream media, tinapalan kayo dito ngayon. Dito sa balita na to. Ni isa dito, papunta sa Pilipinas na balita, walang lumabas dyan sa mga mainstream media. At yung yung namatay na si Tantuco, hindi nilagay yun kung anong dahilan ang pagkamatay. Kaya ang mga tao dito, isa na ako ng mga mainstream media at saka itong gobyerno nagkakutsabahan na hindi ilabas ang balita. Pero pagdating sa mga Duterte, grabe pag magbalita. Ito mga mainstream media, papunta sila ngayon sa nandun sila nagko-cover, ABS-CBN, GMA7, Net25, Net25, hindi, matino yan, ang Net25, News 5, nandun, nandito sa Europe. Sinundan nila si Pangulong Duterte. Putragis, pag akong pamilya ni Pangulong Duterte yan, isa-isahin ko yan. Magko-cover kayo dito, susundan nyo dito ang aking tatay, pero nung panahon ng nyo doon sa bias kayo. Saan ang nyo ngayon? Saan ang simpatiya nyo ngayon? Mga Marcos. Masabi ko, ang mga mainstream media natin ngayon, sobra na talagang kabayas talaga. Pupunta dito sa sa Europe. Nagbabalita yan, nagko-cover sila kung ano nangyari sa Pangulong Duterte. Pinagkakitaan nila ang dating Pangulong Duterte hanggang dito sa Europe. Sinundan nila. Imagine magkano ang niyan, mga media, nandito sila sa Europe, magkano ang gastos nila dyan. May mga hotel yan. Buti kung pupunta lang yan, isang reporter lang. Hindi yan. May mga kameraman yan. May mga kasama yan. Siguro ilagay natin mga 3 o 4 na tao yan. Kaya malaking gastos din sa network. Baliwala sa kanila yan. Kasi sila, kumukuha ng balita, binabato nila sa kanilang network at ang mata nanonood doon. Alam naman sa atin, rating ang pinag-usapan dyan. Paunahan sila kung sinong nakukuha ng mga balita. Pero, ang problema ngayon sa mainstream media, namumblema ngayon ang mainstream media dahil dito sa mga nagba-vlog. Kasi lagi sila nauunahan. Sa totoo lang ngayon, ang umiiyak sa sinasabi nila mga yung mga fake news. Hindi yan, may mga gumagamit, may mga rin na nagfi-fake news. Marami. Kaya lang mas marami ang gumagawa ng mga balita na totoo. Saan ba ang mga mainstream media yung kumukuha ng mga balita? Saan ba sila na kumukuha rin ng mga video? Sa mga vlogger. Doon sila kumukuha eh. At itong GMA7, nakikita ko ang mga balita nito, pabalik-balik. Lalo pag pabor sa mga pabor sa kanila na parang madiin ang mga Duterte, ibalik nila yan. Mga ilang araw nila binibalita yan. Kanina nga lang napanood ko na yung balita na naman yung tungkol dito sa i-freeze daw yung mga yung mga ari-arian ni Pangulong Duterte. Binalita na yun nung kahapon o nung nakarang araw pa, nung weekend. Binalita yun. Binalik na naman kanina. Kung ano yun sila, walang bago. Animal itong mga mainstream media talaga. Itong GMA7 at saka ABS-CBN, itong News 5 mas tino to konti. Pero itong dalawa, nag-agawan to kung sino talagang pinakamayas dito. Sana makapanood man lang dito sila sa mga nagva-vlog, no? Para maano sila na may talaga, galit na mga tao sa inyo. Itong dati, may kwento ko lang din, no? Itong ABS-CBN dati, galit na galit ang mga tao dyan dati nung panahon kay Pangulong Irap. Nung panahon ng EDSA, natalsik si Irap. Alam niyo kung anong nangyari sa kanilang van? Doon sa Mindula. Sinunog ng mga tao. Kasi dami ng galit sa sobrang bias. Pero hindi nagbago. Nahawaan na naman tong GMA7. Ang grabe ang mga dalawang network talaga nag-agawan kung sinong pinakabayas. Mantakin nyo, itong si Tantuco, nabalita nila yan pero hindi nila binalita kung anong rason, anong dahilan talaga. At itong tao na to na nakatira malapit sa dyan, sa may hotel, halos katapat lang. Alam niya ang nangyayari. Sabi nga niya, di ba, binablock ang balita papuntang Pilipinas para hindi sisingaw sa mga tao. Pag mga media ba nagsasaliksik, kung mga Duterte yan, saliksikin nila yan. Halugugin nila yan kung paano nangyari yan kasi mas interesado sila ibalita ang mga Duterte kasi galit sila. Matanong ko lang itong GMA7, bakit kayo galit sa mga Duterte? Anong ginawa sa inyo? Nung panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte pa ang nagpirma sa inyong franchise para ma-renew kayo. Yun ang totoo ha.
GMA7 ang nakalusot, pero ang ABS-CBN hindi talaga nakalusot kasi dami ninyong bulilyaso sa gobyerno ni naman. Hindi kayo nababayad ng eksaktong tax. Kaya ito yung mga media ngayon at saka gobyerno, nagkutsabahan na. Hindi na ilabas yung mga malaking mata. Hanggang ngayon ba si Liza Marcos, nakarating na ba talagang Maynila? Kasi ganun pala yun. Nung natagpuan yon, yung tao na yon, si Tantoco, sa hotel, 7 hours na, 7 oras hindi ni-report sa pulis. Kaya questionable yun. Kaya hanggang ngayon, di natin makikita yung mga video o mga picture na bago nito kay Liza Marcos. Puro luma. Sabi nga nito ni Din Chase Wala kayong recent video o picture, puro luma ang pinupost nyo sa kay Liza Marcos. Tinatakpan nila para sabihin na nandyan sa Pilipinas si Liza Marcos, pero wala. Pinagtakpan pa rin. Hanggang ngayon, hindi sila naglabas pa talaga ng eksakto talagang balita ng fake news tong si Claire Castro. Pero pag makapagsalita sa mga nagfi-fake news, akala mo kung sinong malinis itong si Claire Castro. Sinabihan nga siya dakbilat. Mukha nga, no? Matawa ka na lang sa sinabi nitong kababayan natin na, ay nako to, kadako, yung bilat ni mo. Kaya, itong mga tao na hindi talaga kayo nanood sa ibang mga balita o sa mga social media, wala kayong alam. Pag mainstream media kayo aasahan ngayon, hindi nyo malalaman anong balita kasi ang mainstream media hindi nagbalita ng maayos Sa totoo lang, may pangtakip talaga sila na ginagawa nila ngayon. Nakakahinayang lang kasi ang mainstream media, sabagay, hindi naman sila gobyerno. Nasa atin niya kung tangkilikin pa ba talaga yan. Na problema na nga yan sila, hindi nila maibinta ang kanilang mga palabas. Kasi ang mga tao hindi na nanonood Alam niyo ba kung ilang porsyento ang pagbagsak sa mga network ngayon sa Pilipinas dahil hindi nanonood ng mga tao? Dapat kayo dito naman sa Europe. Dito sa bansa na ito na kung saan kami. Ganun din ang Pero mas matino dito magbalita kaysa Pilipinas. Hindi bias ang mga TV station dito. Kung ano talaga nakikita nila dyan, kung ibalita talaga nila yan, hindi yun sa gobyerno. Pero Pilipinas, porkit bayad sa gobyerno, tapalan sa gobyerno, dinidipindihan nila ang gobyerno. Itong gobyerno sobrang corruption. Ayun na. Itong kaso sa petition nga sa mga Duterte dito sa yung magkapatid na Duterte sa Supreme Court. Inayawan na ni Minardo Guevara. Si Minardo Guevara, magbilang na natin ng araw niyan. Kung hindi matanggal yan, resign yan. Sigurado tayo dyan. Sigurado ako niyan. Sinabi ko na yan Ito, pag hindi ito kakayanin ng mga pagsalak dito sa mga kaso sa gobyerno, magre-resign to. May 3 pa siyang ididipinsa dyan sa Supreme Court. Ewan ko lang kung hanggang kailan to, anong araw lang to si Guevara, naglipit-lipit na to. Kaya itong mga mainstream media na ngayon, hindi natin maasahan kung saan talaga ang pagbabalita nila ngayon at saka itong si Liza Marcos, nakauwi na ba talaga ito ng Pilipinas o nasa Amerika pa. May mga video nito na nakuhanan ko sila na nandoon sa isang restaurant na Pinoy ang may-ari at nandoon sila ni itong sa DOTR secretary si Frasco at yung asawa niya nandoon din yung pumirma sa impeachment ni VP Sara, si Doc Castro kasama, nakita ko sa video. Sino pa nandoon? Marami sila mga Pilipino. At itong kasama nga Tantoco na to na nandun na natagpuan na lang sa hotel na kaging na sa Bisaya pa. Wala na. Kaging na kasi 7 hours bago ni-report sa pulis. At hindi binalita nga itong sa mga mainstream media. So, huwag kayong aasa sa mga mainstream media sa Pilipinas na kung ano talaga ibabalita dyan. Pabalik-balik. Kung saan sila galit, yun, ibalik-balik nila yun na parang ididiin nila ang mga Duterte. GMA7, ABS-CBN. Magsama na lang kayo. Wala kayong kwintang mga media kayo.